Maaaring maitanong natin, bakit ba tayo binyayaan ng Diyos ng pagkain at ang pakiramdam ng pagkagutom ngunit tayo ay inuutusang mag-ayuno? Paanong nilikha niya ang kagandahan at ang pagnanasa at tayo ay inutusang ibaba ang tingin o huwag tumitig at pangalagaan ang ating puri? Maaari ding maitanong ng isa sa atin, bakit tayo binigyan ng lakas at pinagbawalan tayo na manakit at maging mapang-api sa iba? Mula sa Islamikong perspektibo, binyayaan tayo ng Diyos ng mga yaong kakayanan at abilidad upang kontrolin ang mga nabanggit at hindi upang tayo ang makontrol ng mga ito. Halimbawa, binyayaan tayo ng Panginoon ng mga kabayo upang ating sakyan at kontrolin, hindi upang sumakay tayo at sila ang magkontrol kung saan nila tayo dadalhin. Sa katunayan, ang ating katawan at lakas ang nagsisilbing kabayo sa atin, na nilikha para sa atin upang ating masakyan, patigilin, at gamitin sa tamang oras, lugar at pamamaraan, hindi ang kabaliktaran. Ang tunay na halaga ng tao ay nakasalalay sa kanyang kakayanan na kontrolin ang kanyang mga nais at luho, at gamitin ang mga ito sa kapakipakinabang na pamamaraan. Sa pamamaraan na ito, napagkikilanlan ng Diyos ang mga tao at naihahanda sila sa mga pagsubok. Ito sa katotohanan ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Ang tunay na halaga ng kalalakihan at gantimpala ay nakasalalay sa kanyang kakayahan na pigilan ang kanyang nakasanayan at ninanais at sa paggamit sa nasabing pasilidad sa kapakipakinabang na mga paraan. Katulad sa nasasaad sa Quran. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Kung kaya ang lahat ng sakit o hirap, kalamidad at pagdurusa na ating nararanasan bilang tao, ay mga pagsubok lamang upang patibayin ang ating espiritual at moral na paglago. Tumaas ang pananampalataya at alalahanin ang ating layunin at posisyon sa buhay na ito. Katulad sa nakasaad sa Quran, susubukin namin ang inyong pagiging matuwid sa pamamagitan ng hirap o sakit na may pagkatakot, pagkagutom, at pagbagsak ng kayamanan, pagkamatay ng mahal sa buhay at kakulangan sa mga prutas. Magbigay ng magandang balita doon sa mga matatag na nagtiis, at yaong mga nasa gitna ng pagsubok ay nagsabi. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ang buhay na ito kung gayon ay nagbibigay ng oportunidad sa atin upang magtagumpay o mabigo sa larangan ng pananampalataya at kaugalian. Ang dakilang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng permanenteng oportunidad upang sundin ang landas ng kabutihan at ayusin ang ating mga gawi. Hindi niya tayo inobliga, bagamat binigyan tayo ng laya na pumili ayon sa ating naisin at binigyan niya tayo ng gabay upang pagyamanin ang mundo, bumuo ng sibilisasyon, at pakinabang sa sangkatauhan. Sa kabila nito, hinimok niya tayo na tumawag sa Kanya at ayusin ang ating mga gawi sa tuwing tayo ay nagkakamali. Si Propeta Muhammad, ay nagsabi, kung hindi kayo magkakamali, ang Diyos ay papalitan kayo ng mga tao na magkakasala at hihingi ng kapatawaran mula sa Diyos, at katiyakan sila ay patatawarin. Muslim 2749.